Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya, at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ngayong panahon ng Kwaresma. First Sunday of Lent, first week of Lent. At sa araw na ito, pinagdiriwang din po natin ang
inaalala natin, ginugunita natin ang isa sa mga pinakabatang santo sa ating simbahan, si Saint Dominic Savio, na sa kanyang murang edad ay natutunan niya na ibigay ang kanyang sarili sa Diyos, na mahalin ang Diyos. Naku, napakalaking bagay po niyan. Sana nga po yan ang ating dasal lagi. Iingatan natin ang ating mga kabataan. Subaybayan natin ang ating mga kabataan. Kaya nga lagi ko pinapaalala sa aming simbahan, sa parokya, pag medyo tayo po ay nagagalit, naiinis sa kulit ng mga bata, no? Well, totoo naman po na kung minsan, nakakalungkot lang na yun. Napapabayaan din po ng mga nagbabantay, yung mga bata. Pero hindi lamang po yung ingay nila, pero yung mapahamak sila at yung pong maligaw sila. Ano? Kaya let us take care of our young ones, yung mga kabataan. Pero marami tayong matututunan sa mga kabataan. Lalo na po pag tinawag yung mga sabi natin na kulit bata, no? May mga ganyan, kulit bata, no? Inis bata. Pero may isa pa akong gustong pagnilayan din natin sa araw na ito sa pamamagitan ng ating ebanghelyo rin. Yung tinatawag nating away bata. Ano ba ibig sabihin ng away bata? At ano pinagkaiba nito sa away matanda? Maraming beses ko na pong nakita yan. Pag sinabi nating, una yung sa away matanda. Meron pong akong nakilala na habang naglalakad silang magkaibigan, no? Sila ay friendship, mag-best, yan. Mag-best sila, lakad-lakad, no? Habang naglalakad sila, sinabi bigla nung kaibigan, tandali lang, huminto siya. Sabi niya, huwag tayong dumaan diyan. Sabi niya, bakit? Andyan yung mortal kong kaaway. Anong mortal na kaaway? Mga termino natin. Anong mortal na kaaway? Ano ba nangyari sa inyo? Basta kaaway ko yan. Bakit nga? Alam mo ba, nung grade 3 kami? Ay naku, Diyos ko. Grade 3, ilang taon na sila. Kita niyo na po yun, no? Pag sinabing, yung hindi nawala yung pagiging bata mula dun sa babae yata. Yung away matanda. Patagalan. No? Nagtitiisan. Patigasan din ng loob. Pero tingnan niyo po yung mga bata. Hindi ko nakakalimutan lagi yung ginawa na aking kapatid nung siya'y bata pa. Dumating ako doon sa bahay namin, pinapagalitan ng nanay ko. Bakit naman? Sabi ko. Kasi yan, tinan mo, umiiyak, inaway na naman doon. Kaya sabi ng nanay ko, wag ko nang makikitang kasama mo sila. Diba? Yung mga turo natin kumisa sa mga bata, tinuruan natin magtanim ng galit. Wag mo na silang bate. Huwag ka na makikipaglaro doon. Di, ayan naman, okay na. Maya-maya, hinahanap ko ng kapatid ko, wala. Pagtingin namin sa labas, sa bintana, nandun na naman sila. Magkakalaro na naman. Kasi, away bata. Hindi nagtatagal. Mga kapatid, kung meron man pong isang paalala sa ating lahat kapag dumarating ang Kwaresma, sabihin po sa akin kung mali ako, ha? Diba pagsasabi natin na, hoy, mahal na araw na, magbati na kayo. Na? Ikaw naman, mahal na araw na, patawarin mo na. Kita niyo po yun, no? Para bang nasa isip natin, nasa puso natin, sana, na kapag dumarating ang Kwaresma, naaalala natin ang pagpapatawad na biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga po napakarami nating gagawin ngayong Kwaresma. May mga recollection, retreat, reflection, kumpisalang bayan, prosesyon, pabasa, maraming gagawin. Pero wag na wag natin kalilimutan ang paalala ni Kristo sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo ngayon. Lahat ng itong gagawin na sinabi ko ay tungo sa ating pagpapakabuti at pagpapabanal. Huwag naman tayo mahiyang gawin itong mga to. Kahit na, siyempre, yung iba sabihin naman, plastic, pakitang tao lang yan. Pangit lang yung salita, no? Ipokrito naman ito. May pagganyan-ganyan pa. Kilala naman po kayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang nasa kalooban natin. Alam ng Diyos ang nasa isipan natin. Huwag niyo pong hayaan na sirain ng ibang tao yung inyo pong desisyon at pagpili na magbalik loob sa Kanya. Ay naku po, hayaan niyo na lang sila. Ang mahalaga ay yung pagsisikap natin na magbagong muli, na maging mabuting tao at magpakatao. Yun ang mahalaga.
Pero lahat ng itong gagawin natin dapat patungo sa pagbabago natin at patungo sa pagpapakabuti at banal natin. Ngunit, ang paalala ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon, sabi niya sa kanyang mga alagad, hanggat ang inyong ginagawa, ang inyong pagpapakabuti ay kagaya lamang ng mga Pariseo at Eskriba, hindi kayo makakapasok sa tahanan ng Diyos. Unless your goodness, your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Wow! Magandang paalala po sa atin yan. Ano po ba ang mali doon sa mga Eskriba at Pariseo? Diba? Sumusunod sila sa utos. They observe the law. They follow the law. Pero ang kulang sa kanila ay yung pakikipagkapwa-tao na wala ng puso sa ginagawa nila. Nandun pa rin yung kanilang panghuhusga sa mga maliliit, sa mga mahihina, sa mga mangmang. Nandun pa rin yung kanilang paninita. Nandun pa rin kanilang galit sa iba. Nandun yung kanilang masamang isipin sa kapwa. Yan po ang dapat nating pagsikapan. Na sa ating mga gawain ngayong Kwaresma, tunay tayong palayain ito. Tunay tayong baguhin ng mga bagay na ito mula sa ating mga pagkakasala. Lent is not just between you and God. Lent is also about your neighbor. Kaya nga, ano ang sabi sa ebanghelyo natin ngayon? Dati-dati sinasabi, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Pero ngayon, ano ang sinasabi sa atin ni Kristo? Hindi naman po binago ni Kristo lahat. Pero hindi naman niya po binali ang utos, ang karunungan. Hindi naman niya po binaliwala ang aral sa lumang tipan. Ngunit ipinaliliwanag pa niya ng mabuti. Hindi lamang yung pagpatay, yung pananakit sa katawan, kundi ang sinasabi ni Kristo ay yung salitang ginagamit mo. Yung mapuot sa iyong kapatid. Yung magsalita ng masama sa iyong kapatid. Yan ay katulad din ng pagpatay. At anong pinapatay dito? Hindi lamang yung pisikal, hindi lamang yung katawan, yung kalooban. Kaya nga yung sinasabi nating word war, nakakalungkot po yan ngayon sa panahon natin. Ang talino ng tao ay biyaya ng Diyos. Ang karunungan ng tao ay biyaya ng Diyos na dapat gamitin sa tama, sa mabuti pa rin. Ngunit nakakalungkot. Social media. Tingnan po natin ang nangyayari ngayon. Nakakalungkot din na dinadaan natin sa masakit na salita, sa mapanirang salita. Kaya tingnan po niyo, basahin niyo kung minsan nakakalungkot na lang eh. Kaya nakakatuwa yung mga matatanda. Ay naku, wala akong ganyan. May Facebook ka? Wala. Wala akong Facebook. Wala silang ganyan. Minsan inisip ko parang mas okay pa yata yung ganon. Kasi po ngayon, yung salita na ginagamit natin ang paalala ni Kristo. Ito yung mga salitang nakakasira at nakamamatay. Totoo po yun. Pinapatay natin sila ng unti-unti sa ating mga salita. Word war. The word of war. Pag sinabing war, pag sinabing gera, ano bang meron? Diba? Sakitan, siraan, patayan. Yan ba yung salita? Sana wag nating kalimutan. Sa salita, nilikha ng Diyos ang mundo. Sa salita, iniligtas ng Diyos ang mundo. Nang ang salita ay nagkatawang tao. Kaya sana mga kapatid, ngayong Kwaresma, ipagdasal natin. Hilingin natin sa Diyos na sana matuto po tayong lahat. Yung pong pagpapahalaga natin sa ating salita. Pag-isipan nating mabuti. Yung bawat salitang binibitiwan natin. Yung bawat salitang binibigay natin. Kaya nga po, mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma,
Ano po yung pwedeng tumapat sa galit? Sabi ni Kristo, hindi lang yung pumatay ng iyong kapatid ang kasalanan, pero yung mapuot, yung magalit. Di ba talaga naman nakakamatay yun eh? Kaya may mga taong ganyan. Sobrang galit, sumikip ang dibdib, tumaas ang dugo, alta presyon, sila nagkaroon ng alta presyon, na high blood. Totoo po yun. Nakakamatay talaga yan. Kaya nga kung marami pa tayong gustong gawin sa buhay at marami pa tayong mahal sa buhay, bawas-bawasan natin. Totoo yung sinasabi ng matatanda, mahal na araw na. Magpatawad ka na. At humingi rin tayo ng tawad. Huwag lang tayo magpatawad. Sabi ni St. John Paul II, there is no peace without forgiveness. Sana huwag natin baliwalain ang Kwaresma upang maging mapayapa muli ang buhay natin, ang pagkatao natin. At yan ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ngunit, walang pagpapatawad kung walang kababaang loob. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. As I always say, the more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. Ngayong araw na ito mga kapatid, aminin natin sa Diyos, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi yung mga maling nasa kalooban. Lalo na ang galit na unti-unting pumapatay din sa atin. Hayaan natin na ang biyaya ng Kwaresma ay tunay na magpabago sa atin, magpalaya sa atin. Let the peace of Jesus reign in your life, in your family. Where there is humility, there is forgiveness, there is peace. Amen. Is it all the story as He keeps on loving us for all time? His radiance never ceases to shine. We could wake the nations, we could light up the world with the power of 100 voices, or the light of 1,000 stars. There wouldn't be a loveless day or a dark lonely night if we just see the world today through His loving eyes. Would you know what a cheerful child sees when he closes his eyes to dream? I know prays for someone's warm embrace, and Christ wishes it would be Him. If we could only imagine when a single child cries, an angel stops singing, a star in heaven dies, that it was a loving face, and I wish it were mine. We could only imagine what happened on that night, loath, reviled, and rejected, on the saving cross He died, the gloomy end of the start of His glory. Loath, reviled, and rejected, what we know is that all the
and Christ wishes it would be Him. If we could only imagine what a single child